Magtatanong pa sana ako kung bakit niya nasabi ang ganon. Pero nakita kong may kinuha siya sa may tindahan. Binigyan niya ako ng isang plastic na asin at kalamansi. Nagtaka kung bakit niya ako binigyan ng ganon pero nagwika ito muli na mas mabuti kung ilagay ko ito sa bag ko na laging nakasukbit sa baywang ko. Pangontra daw yun sa aswang kung sakaling mapunta kami sa baryo na yon. Ayon kay Lolo Jose, delikado ang kanilang lugar. May bali-balita sa kanila na may nangunguha ng tao para ialay sa kanilang fiesta at gawing handa. Taon-taon ay may nawawalang tao sa kanilang lugar kaya todo ingat sila lagi at naglalagay ng pangontra sa paligid ng kanilang bahay. Proteksyon yon sa kanila para hindi makalapit ang mga aswang. Turan pa niya na seryoso mukha nun. Nakaramdam na ako ng takot na mga oras na yun sa sinabi ni Lolo Jose. Hindi naman ako naniniwala sa aswang pero parang may bumubulong sa akin na mabuti nang nakasigurado. Kung kaya't tinanggap ko ang binigay niyang asin at kalamansi nun. Inilagay ko ito sa aking bag. Muli pa siyang nagwika na, "Makikilala mo yung aswang o aswang ang isang tao kapag baliktad ang refleksyon mo sa kanilang mga mata. Kung kaya't yun ang una mong titingnan." Tinapik niya pa ako sa balikat at sinabi na mag-iingat kami ng aking nobya sa taong kasama namin. Lalo pa at dayo lamang kami doon. Akmang may itatanong pa sana ako ulit sa kanya na makita kong lumabas na si Angela sa kubo kasama si Lola Pasita. Nagpasalamat ako sa dalawang matanda at umalis na. Napalingon pa ako kay Lolo Jose pero sumenyas lamang ito na susundin ko ang mga sinabi niya kanina. Tumango lamang ako at kinawayan ng mga yon. Umalis kami sa lugar at nagpatuloy na sa aming biyahe. Bago pa man kami muling nagmaneho, ay nagwika si Kent na, 30 minuto na lang makakarating na tayo sa baryo namin. Habang sa daan ay napapansin kong liblib na ang nadadaanan namin. Halos lahat ng nakikita ko ay puro matataas na talahiban. At ang mga puno ay sobrang malalaki, ang katawan na animoy ilang daang taon na itong nabubuhay. Matarik ang daan kung hindi ka sanay magmaneho. At isang pagkakamali lamang ng kabig ng manibela ay siguradong bangin na ang kakahantungan namin. Kaya todo ingat ako sa pagmamaneho. Pati si Angela ay kabado na rin. Hindi niya inaakalang malayo pala sa kabiasnan ng lugar nila Kent. Pero dahil naroroon na kami ay wala na kaming magawa pa. 4 na araw lang naman ang napagkasunduan namin na manatili doon at babalik din kagad ang bayan para mamasyal sa iba pang lugar sa Surigao. Maya-maya ay may nadaanan na kaming kabayan. May mga banderitas na nakasabit sa mga punong nadadaanan namin. Pagtingin ko sa mga kabayan ay puro gawain sa pawid at kawayan. Ang iilan sa mga tao doon ay nakatingin sa aming sasakyan. Nakita ko pa silang nakayukod sa tuwing dadaan ng kotse ni Kent. Sa isip-isip ko nun, ganun ba kasikat si Kent sa baryo nila? Kung sa bagay doktor siya, marahil ay nare-respeto siya ng kanilang kababaryo. Natigilan ako sa kakaisip ng tumigil ang kotse ni Kent sa isang napakataas na bakod. Bumusina ito at maya-maya ay may isang babae na nakauniporme ang nabukas ng pintuan ng mataas na bakod na yon. Pumasok si Kent at sumunod din naman ako sa kanya. Napapailing na lamang ako nang huminto ang sasakyan. Sa isip-isip ko, mahilig talagang pamilya ni Kent sa gubat. Pagkakita ko naman sa loob ng bakuran ay napahanga ako sa nakita nun. Malawak ang bakuran ng bahay nila Kent. Maganda. Mas malaki pa itong bahay nila kesa doon sa Masbate. May 3 palapag ang bahay nilang ito kaya napakalawak. Marahil ay mas lalong yumaman ng mga ito. Lumapit sa amin si Kent na tagwika na naganda na ng hapunan ng kanyang mga magulang. Medyo papalubog ng araw nang nakarating kami sa kanila. Pagsilip ko sa suot ko na relo ay mag-aalas 6 na nga ng gabi. Nagpatiunan na si Kent papasok ng bahay at sumunod naman kami ni Angela. Pagpasok ko sa loob ay biglang nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na kaba. Bigla na lang naninindig ang aking mga balahibo. Hindi ko alam kung bakit ganun ang aking pakiramdam ng mga oras na yon. Tiningnan ko pa ang nobya kong nakaramdam ito
Pero normal lang naman ang anyo niya at wala lamang akong nababanaag na kakaibang reaksyon mula sa kanya. Natigilan lamang ako sa kakaisip na makita ang mga magulang ni Kent na sina Mang Edward at Aling Mercedes na nakangiti habang sinasalubong kami. Kasama naman nila ang kapatid ni Kent na si Alicia, na kaidara ni Angela. Pero hindi ito masyadong sumasama sa amin noon na maglaro. Tahimik lamang itong si Alicia at gusto lang laging mapag-isa. Mas gusto niya magkulong sa silid niya at doon na lamang maglarong mag-isa noon. Hindi ito katulad ni Kent na madaldal at pala kaibigan. Nakita kong seryoso lang itong nakatingin sa amin at walang kangiti-ngiti na parabang nababanaag ko sa kanyang mukha na naiinis ito sa amin ni Angela. Napapabaling lamang ang aking paningin na magsalita ang ama ni Kent noon. Maligayang pagdating sa bahay namin, Arman at Angela. Mabuti na lang at sumama kayo kay Kent para magbakasyon. Natatawa o natuto ang wika ni Mang Edward sa amin. Agad namang nagsalita si Kent na nagpapasalamat ito ng sobra na makakasama niya kaming dalawa ni Angela. Pero ang mga mata nito ay nakatitig lamang kay Angela habang nagsasalita. Marahil ay nalata ito ng aking nobya kaya kumapit ito sa braso ko. Napatingin naman na mag-asawa sa ginawa ni Angel. At kitang-kita ko ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha nila pero saglit lamang yon. Halos ilang segundo lang. Nagwika naman ang ina ni Kent na kay tagal na raw kaming hinihintay ni Kent na makita at makasama. Kaya nagbakasyon ito sa Masbate para maimbitahan kami sa kanyang kaarawan at papalapit na fiesta sa kanilang baryo. Ngumiti lamang kami ni Angela. Sinabi ko na gusto din naming makita ang lugar nila sa Surigao. Mabuti na lamang at pinayagan kaming lumiban sa aming trabaho. Pagkawika ko noon ay mas lumapad pa ang mga ngiti ng mga ito. Inaya na kami ni Mang Edward na tumungo sa kusina para maghapunan. Pagdating namin sa hapag, napakarami ng kanilang handa. Puro karne, pero iba-iba ang mga putahe na nakahanda nun. Umupo na kami sa upuan at nagsimula ng kumain habang nagkikwentuhan. Nang may itinanong sa akin si Aling Mercedes kung kasintahan ko na ba si Angela, dali-dali akong napatingin sa kanyang mga mata. Nagulat ako nang makitang baliktad ang refleksyon ko sa mga mata niya. Hindi ako pwedeng magkamali. Ibinaba ko na lamang ang aking paningin at sinagot ang kanyang tanong. Oo, tita. Kami na po ni Angela. Mahigit 4 na taon na kami. Magpapakasal na nga kami sa susunod na taon. Sana makadalo kayo. Sagot ko sa ina ni Kent habang naisip ang paalala ni Lolo Jose sa akin kanina. Tiningnan ko si Kent at Mang Edward sa mga mata. Ganun din. Baliktad din ako sa paningin nila. Ibig sabihin ay aswang ang mga ito. Ipinilig ko ang ulo ko at pilit na pinakalma ang aking sarili. Nang sa ganoon ay makapag-isip ako ng maayos. Kumuha ako ng nilagang sabaw at hinigop yon. Pero wala itong kalasa-lasa. Kahit asin o patis ay wala talagang inilagay. Parang uminom lamang ako ng normal na tubig. Pero hindi ako nagpapalata sa mga kaharap ko na hindi ko gusto ang kanilang pagkain nun. Kumuha naman ako ng afritada. Hindi ko alam kung karne ba yon ng kalabaw o karne ng baka. Nginuya ko ang karne. Napakalambot na para bang espesyal na uri ng karne yon. Pero walang lasa. Pinilit ko na lamang kainin ito para hindi nila mahalata na hindi ko gusto ang inihanda nilang pagkain. Maya-maya ay nakaramdam ako ng pananakit ng puson. Parang puputok ng pantog ko. Iing-ihina ako ng mga oras na yon. Itinuro sa akin ni Kent ang palikuran. Malapit ito sa kusina at hindi kita ang pagkainan. Nasa pinakasulok yun ng bahay. Agad akong tumayo at nagpaalam kay Angela.
Dali-dali akong pumasok sa loob ng palikuran at tumihinon. Dahil sa pagmamadali ko ay nakalimutan kong ilak ang pinto kaya nagulat na lamang ako nang biglang bumukas yon at bumulaga sa akin ang mukha ni Alicia. Nagulat pa ako dahil sa bigla niyang pagpasok. Mabuti na lang at tapos na akong umihi at kasalukuyang naguhugas ng aking kamay. Dali-dali niyang nilak ang pintuan at sumenyas sa akin at tumahimik nun. Sa mahina niyang boses ay nagtanong ito kung bakit sumama kami sa kanyang kuya. Sinabi ko sa kanyang dahilan kung bakit pero sumeryoso yung mukha niya. Kahit hindi kami malapit sa isa't isa nun, ayaw niya umanong may mapapahamak sa aming dalawa ni Angela. Diretsahan niyang sinabing aswang ang kuya at mga magulang niya. Kailangan umano naming umalis ni Angela habang hindi pa huli ang lahat at hindi pa dumarating ang kaarawan ng kanyang kuya. Kaya lamang pumunta ang kuya niya sa Masbate para kay Angela. Napili niya ang dalaga para maging asawa at gawin itong kalahi nila. Ang kuya niya ngayon ang pinuno ng mga aswang at halos lahat sa baryo ay kalahi nila. Sinabi pa niyang ako ang iaalay ng kuya niya sa sinasamba nilang Panginoon. Naniniwala ang mga kalahi niya na ang pag-aalay ng puso ng tao sa kanilang Panginoon ay siyang magbibigay sa kanilang baryo ng masaganang buhay. Higit sa lahat ay nagbibigay ng panghabang buhay na kapangyarihan at lakas. Kaya habang maaga pa, ay kailangan na umano naming tumakas nun. Inamin din ni Alicia na aswang din siya. Pero hindi siya katulad ng kanyang mga magulang at kuya na kumakain ng mga tao. Hayop lamang umano ang kinakain niya. At labag sa kalooban niya ang pinaggagawa ng kanyang kalahi. Nandudukot ang mga ito ng tao sa iba't ibang baryo para maihanda sa pagsapit ng fiesta. Ayon kay Alicia, kahit na aswang siya ay tao pa rin ang damdamin niya. Mamaya ay tutulungan niya umano kaming makaalis ni Angela. Pag malalim na ang gabi, gagawin umano namin ang pagtakas sa kadahilan ng pag alam na nilang may alay sila sa fiesta, ay hindi na lumalabas ang mga kalahi nila. Magpanggap na lamang muna ako na wala pang alam para hindi nila mahalata na tatakas kami sa lugar na yon. Agad naman akong tumango sa sinabi ni Alicia. Pagkawika naman niya yun sa akin ay agad naman itong lumabas sa palikuran. Ako naman ay sinarado na ulit ang pinto. Nagimbal ako sa nalaman ko. Nagkaroon ako ng takot na baka hindi na kami makaligtas ni Angela ron. Hindi ako akalain na gagawin sa amin ni Kent ang ganito. Itinuring kong matalik na kaibigan ito. Napabuga ako ng hangin sa isiping yon. Tama ang hinala ko kay Kent na may gusto ito sa aking kasintahan. At ang babala ni Mang Carding. Napasign of the cross ako. At taimtim na nagdasal sa Panginoon na sana'y makaligtas kami sa mga halimaw na nakapalibot sa amin ni Angela. Naduduwal-duwal ako sa isipin na baka karne ng tao ang pinakain sa amin noon. Ibang-iba ang lambot ng karnino, nginuya ko ito. Nilakasan ko na lamang ang loob ko para sa nobya ko. Agad akong nagkilabos na mukha ko. Lumabas na ng banyo. Bumalik sa pagkainan. Nagtataka pa ang mga ito kung bakit sobrang tagal ko sa banyo. Sinabi ko na lamang na biglang sumakit ang tiyan ko at nagbawas na lamang ako noon. Wala na rin akong ganang kumain ng mga oras na yon. Tumango naman ang mga ito at tinuluyang kanilang pagkain. Si Angela tapos nang kumain noon. Mabuti na lang at konti ang kinain niya. Paminsan-minsan ay napapatingin ako kay Alicia. Pero seryoso lamang ang mukha nito at kita ko sa mga mata niya ang pag-aalala sa amin ni Angela. Alam ko mapapahamak ito pag nalaman ng kanyang mga magulang na itatakas niya kaming dalawa. Na matapos kumain, si Kent nang nagturo sa amin kung saan ang silid namin noon. Doon niya sana kami patutulugin sa ikatatlong palapag ng bahay nila. Pero naisip ko na mahirap para sa amin kung tatakas kami kinagabihan. Kaya sinabi ko na lamang na baka meron namang silid na bakante doon sa unang palapag. Nang sinabi niyang meron, kinumbinsi ko na doon na lamang kami matulog. Dahil may phobia ito sa hagdan.
Isang beses na nahulog noon si Angela sa hagdan nila sa bahay at nabali ang buto sa inlalaki niyang daliri. Dinahilan ko na lamang yun para hindi na magtanong pa si Kent. Napatingin naman si Kent kay Angela. Kaya pasimple kong pinisil ang kanyang palad para makasabay sa sinabi ko kay Kent noon. Mabuti na lang. Naintindihan niya ito kaya tumango na lamang ito at nagdugtong pa ng rason. Walang nagawa si Kent kundi ituro sa amin ang silid. Pagkatapos niya kaming ihatid sa aming silid ay nagpaalam na ito sa amin at agad na umalis doon. Dali-dali ko namang sinarado ang pinto at pinaupo si Angela sa kama. Nagulat pa siya nang tumingin ako ng seryoso sa kanyang mga mata. Ipinagtapat ko sa kanya ang lahat ng sinabi sa akin ni Alicia. Nagimbal ito sa nalaman. Hindi makapaniwala. Sinabi niya rin na bigla na lamang umano ng nindig ang balahibo niya sa buong katawan na makaapak sa bahay nila Kent. Alam din niyang may kakaiba sa mga taong yun dahil biglang kumulo ang langis na dala niya. Ako naman ang nagulat na may dala siyang ganon. Ibinigay umano ito ng kanyang lola bago kami umalis papuntang Surigao. Ayon sa lola niya, kapag kumulo ang langis ay may mga taong hindi maganda ang hangarin sa paligid. At kapag umapaw yon, siguradong may aswang umano. Kinapa ko ang kwintas na may palawit na krus. Inilabas ko ito mula sa damit ko at hinayaan ng yon na nakalitaw. Ganon din ang ginawa ko kay Angela. Inilabas ko ang kwintas. Doon pa lamang ako tinanong ni Angela kung saan nanggaling ang kwintas na yon. Sinagot ko na binigay yon ng katiwala nila Ken sa Masbate. Ito marahil ang ibig niyang sabihin nung binalaan niya ako nung una pa lang. Malaking pagkakamali ko dahil hindi ako naniniwala kay Manong Karding. Sabi ko. Bigla siyang natahimik. Maya-maya'y sinabi niyang, kaya pala biglang napaso ang ina ni Kent nang akmang hahawakan niya sana ang kamay nito. Dahil siguro sa kwintas na yon. Nakaramdam ng takot ang nobya ko na baka hindi na kami makakaalis sa lugar na yon. Ayaw niya maging aswang at mapangasawa si Kent. Kahit noon pa man wala siyang nararamdaman sa lalaking ito. Alam ni Kent dati pa na ako ang gusto ni Angela. Niyakap ko ng mahigpit si Angela at sinabing kahit anong mangyari poprotektahan ko siya. Gumanti din naman ito ng yakap sa akin. Hindi na ako nakatulog noon sa sobrang pag-iisip at ganun din itong si Angela. Mga bandang 10:00 ng gabi ay may ipinabigay na pagkain sa amin. Tinanggap ko naman yun at marahang inilapag sa maliit na lamesa. 2 mangkok ng sopas ito na umuusok pa. Nagkatinginan kami ni Angela at iisa lang ang sa isipan namin. Hindi namin gagalawin ang pagkain na yon. Dali-dali kong kinuha ang 2 piraso ng kalamansi mula sa nakasokbit kong bag at pinigayon sa mangkok. Nang matapos kong pigaan ng kalamansi ang sopas, ilang segundo lang ang lumipas. Umalingasaw ang napakabahong amoy na nagmumula sa sopas na yon. Napatakip kami ng aming ilong. Parang nabubulok na karne ang amoy na nagmumula sa sopas. Pagtingin namin sa mangkok, may isang daliri ng tao kaming nakita. At sa isang mangkok naman ay mata. Nang makita ito ni Angela ay dali-dali itong pumasok sa banyo at naduwal. Inilabas niya ang lahat ng kanyang nakain. Tatawagan ko sana si Mama pero doon ko napagtanto na walang signal. Paano kami makakahingi ng tulong sa aming mga magulang? Napaupo ako sa kama. Maya-maya naman ay lumabas na si Angela na namumutla. Tumayo ako at inalayan siya sa pag-upo. Pinahira ng tiyan niya ng panghaplas na dala ko para kahit papano ay gumanhawa ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos ay kinuha ko ang 2 mangkok na yun at ibinuhos ang laman sa inodoro. Flush. Kahit papano ay nagpapasalamat ako dahil sa modernong kagamitan ng bahay na kung tutuusin ay liblib na lugar ng kinaroroonan. Hinugasan ko ang mangkok at pinalik sa mesa. Ginawa ko yon para hindi mahalata. Lumipas pang ilang oras, lumalalim na ang gabi. Nanatili akong gising noon. Maya-maya ay bumukas ang silid namin at iniluwa noon si Alicia.
Nagmamadali itong nagsenyas na tatakas na kami. Dali-dali kaming sumunod sa kanya. Dahil sa unang palapag lamang kami ng bahay ay agad kaming nakalabas sa bulwagan ng pintuan. Hawak na ni Alicia ang susi nun. Nang makasakay na sa kotse ay agad na nitong binuksan ang bakod. Dali-dali kong pinatakbo ang sasakyan ng walang pag-aalinlangan. Nasa 3:00 na yun ng madaling araw. Pagkalabas ng kotse ay agad din naman itong sinara ang bakod at sumakay na rin siya. Ituturo nito ang daan papalabas dahil hindi ko pa ito kabisado. Pinaharurot ko yung sasakyan. Mabuti na lamang at marami pa itong gas nun. Nasa 10 minuto pa lamang nang nakaalis kami sa bahay nila Kent. May narinig na kaming mga alulong. Napamura si Alicia sa backseat at sinabi niyang natunugan na ito ng mga kalahi niya. Pinabilisan niya pa sa akin ang pagmamaneho. Kahit matarik ang aming dinadaanan ay mabilis ko pa rin pinapatakbo ang sasakyan. Ang nasa isip ko ay makaligtas kami mula sa taksil kong kaibigan. Maya-maya ay nakarinig kami ng pagaspas na malaking pakpak mula sa itaas. 1 minuto pa ay biglang lumagabog ang bubungan na para bang may nakadagan dito na malaking bato. Alam ni Alicia niya kuya niya yon. Kilala niya ang amoy ng kanyang kapatid. Maya-maya ay may biglang humarang na kung anong nilalang sa harapan namin. Agad akong napapreno ng mabilis nun. Pagtingin ko sa harapan ay may isang nakakatakot na nilalang. May malalaking pakpak na kagaya ng sa paniki. Mabalahibong katawan. Malaki ang mukha at may matatalas na pangil. Nakangisi ito sa amin. Nanlilisik ang namumula nitong mga mata habang nakatingin sa akin nun. Biglang lumabas si Alicia sa kotse. Nagulat ako nang nagbago ito ng anyo. Kagayang-kagaya ng anyo ng kanyang kapatid. Tumingin si Kent sa kapatid niya. Sinugod ni Alicia ang kapatid kaya naglaban ng dalawa. Si Angela ay nakasiksik sa likod at nanginginig sa takot. Dali-dali kong inilabas ang aking dalang asin at kalamansi nun. Walang ano-ano ba ay bigla na lamang akong napasigaw. Nang hinatak ni Ken si Angela palabas ng sasakyan. Ang mga matatalas niyang kuko ay nakaabang sa leeg nito. Nagsalita ito sa boses na parabang nagmumula sa ilalim ng lupa. Sinabi nito na kung hindi man lang mapapasa kanya ang babae, ay mabuting tapusin niya na ito at kainin ang puso niya. Mula pagkabata ay gusto na kita, Angela. Alam mo yan. Pero nagkamali ka ng tanging ang hangal na si Arman lang ang lagi mong nakikita. Ngit-ngit na ngit-ngit sa galit itong si Kent. Pilit niya umano akong pinakisamahan para hindi umiwas si Angela sa kanya. Nagtapat na ito sa dalaga, pero tanging pagkabigo lamang ang kanyang natamo. Ganun pa man ay nagsikap ito sa pag-aaral at ginawang inspirasyon si Angela para sa muling pagkikita nila, ay may maipagmamalaki siya rito. Pero nang malaman niya na naging kami na ay doon siya naggalit ng lubusan. Plinano niya ang lahat. Ang pagbabakasyon doon at pagkumbinsi niya sa amin na sumama sa lugar nila. Sinabi pa nitong ako ang sagabal sa pagmamahala nila ni Angela na parabang nababaliw na ito habang humahalakak. Nagmamakaawa ako sa kanya na ako na lang ang patayin niya. Nakita ko na wala na pala sa leg ni Angela ang kwintas kaya nalapitan ito ni Kent. Naisip kong asin. Dinakot ko yun at isinaboy sa halimaw. Halos magwala ito. At dahil sa ginawa ko, nabitawan ito si Angela. Agad ko namang dinaluhan si Angela. Hinubad ko ang kwintas ko at dali-dali itong sinuot sa kanya. Nakita ko si Alicia sa hindi kalayuan na nawalan ng malay. Maya-maya ay nakaramdam na lamang ako ng suntok sa tagiliran. Tumalsik ako nun. Halos panawan ako ng ulirat ng mga sandaling ito dahil sa pagkabagsak ko. Sa nanlalabo kong paningin ay nakita ko si Kent na akmang hahawakan si Angela. Pero napaatras na ito na parabang napaso. Marahil sa kwintasyon na sinuot ko kay Angela noon. Nakita kong nawala ng malay ang nobya ko dahil sa takot.
Bumaling ang tingin ni Kent sa akin. Nilapitan niya ako. Sinakal. Halos mawalan na ako ng hininga sa higpit ng kanyang ginagawa. Nang akmang itutusok niya na ang kuko sa tiyan ko, bigla na lamang itong napasigaw. Nabitawan ako at bumagsak ulit ako sa lupa noon. Napaluhod si Kent habang hawak ang palaso na tumarak mula sa likuran niya na tumagos hanggang dibdib noon. Mula sa likuran niya ay nakita ko si Lolo Jose. May hawak na palaso. Siya ang nagpana kay Kent. Kahit na masakit ang katawan ko ay pinilit kong lapitan si Kent nang humandusay ito sa lupa. Kahit na ganun ang ginawa niya, nakaramdam ako ng awa. Ito lang ang naging matalik kong kaibigan nung bata pa ako. Unti-unti itong bumalik sa normal. Bumalik naman sa ulirat si Alicia. Mabilis kong nilapitan si Angela at isinakay sa kotse. Kasunod nito ay ang pagkarinig namin ng iba pang mga nilalang na paparating. Inutusan ako ni Lolo Jose na buhayin na ang makina ng sasakyan na siyang kaagad kong ginawa. Habang ang matanda, nagdadasal noon. Tuloy pa rin ang pagdinig namin ng mga atungal, pero katakatakang hindi na magawa ng mga ito na lapitan kami. Narinig ko pa ang wika ni Mang Edward na pagsisisihan ko ang ginawa ko sa kanyang anak. Ganun pa man ay hindi ko na lamang ito pinansin pa. Magmaneho ka lang hanggang sa makarating tayo sa bahay. Hindi na makakasunod ang mga yan dahil magbubukang liwayway na. Wika sa akin ni Lolo Jose. Sinunod ko yon. Sa awa ng Panginoon ay nakarating kami sa patag na daan. Doon ay sinikap ko nang maipaamoy kay Angela ang pangaplas na ginamit ko rin na panggamot ng kanyang tiyan. Hanggang sa nakarating na kami sa bahay nila Lolo Jose. Nadatnan naman namin si Lola Pasita na naghihintay. Habang si Angela naman ay bumalik na ang kanyang malay. Pero matamlay pa rin ang aking nobya. Kagad ko siyang binuhat para ipasok sa loob ng kubo. Doon ko lang din naramdaman na humahapdi ang aking tagiliran. May sugat ako sa kaliwang bahagi ng tagiliran ko. Ginamot ito ni Lola Pasita. Habang si Angela ay unti-unting bumabalik ang kanyang lakas. Isang oras pang lumipas, nakatulog na ito habang ako naman ay nakikipag-usap pa kay Lolo Jose at Lola Pasita. May narinig akong dumating na mga kalalakihan. Dali-daling binuksan ni Lola Pasita ang pintuan. Nagsipasok ang 5 lalaki sa kubo doon. Dito ko nalaman na mga antingero pala mga kalalakihan na yon. Ayon kay Lolo Jose, alam niyang aswang ang kasama naming lalaki. Si Kent. Matagal na nilang minamanmanan ng lugar na kinaroroonan ng mga ito pero hindi sila nagkakaroon ng pagkakataon. Magaling sila magsagawa ng sabulag. Pero dahil sa inyong pagtakas ay nasira ang sabulag na nakabalot sa lugar nila kaya ngayon sigurado na kami na wala nang matitira sa angkan ng mga yon. Tuon ko lang nalaman na tinugis nila ang angkan ni Kent. At malamang sa mga oras na yun ay sunog na ang katawan ni Kent kasama ang kanyang mga magulang. Nakakalungkot man ang nangyari, pero mas kawawa ang mga tao na nabiktima ng mga aswang. Ganun pa man ay nakaramdam ako ng awa kay Alicia. Hindi siya kagaya ng kanyang pamilya pero nadamay ito sa kagagawan ng mga yon. Maliwanag ang paligid bago ako nakaramdam ng antok. Pinagpahinga naman ako ni Lolo Jose. Makalipas ang ilang minuto ay nagising na lamang ako sa mga haplos ni Angela sa pisngi ko. Doon ko lang napagtanto na 11:00 na pala ng umaga. Nagpasya kami na umuwi na lamang ng mismong araw din na yon. Pero ganoon na lamang ang pagkadismay ako nang nakita ko ang gulong ng kotse ko na walang hangin. Sigurado ako na flatan na to kagabi pa lang. Nagkaroon na rin ng signal sa cellphone. Nakatawag ako sa bahay. Kinuwento ko sa mga magulang ko ang nangyari. Siyempre halos hindi sila makapaniwala. Ganun pa man ay si Papa na mismo ang nagwika na iwanan ko na lamang ang sasakyan kay Lolo Jose. Pabuya na lamang daw yun sa kanila sa ginawa nilang pagtulong sa amin ni Angela. Nag-iwan din ako sa kanila ng pera na pamalit sa gulong. Si Angela naman ay naisipan niyang iwanan na lamang sa mag-asawang isa niyang cellphone na hindi na niya madalas pang ginagamit.
Nilagay niya din ang numero naming dalawa para tawagan nila paminsan-minsan. Sumunod na araw na lamang kami umuwi ni Angela. Nakapagpahinga kami ng maayos at kahit papano, nagkaroon kami ng magandang alaala sa lugar. Mababait ang mga tao sa barangay nila Lolo Jose at Lola Pasita. Maaari umano kaming manatili o bumalik para makita namin ang kagandahan ng lugar. Pero mas pinili na lamang namin na umuwi noon. Hindi pa kami nakakabawi sa trauma na naranasan namin sa poder ni Kent. Maayos naman kami nakabalik sa Masbate. Si Lolo Carding naman ang pumunta sa bahay para alamin kung nasa maayos ba kaming kalagayan. Kinuwento ko sa kanyang lahat ng nangyari sa Surigao. Nalungkot man ang matanda sa sinapit ni Alicia. Nagpasalamat naman ito dahil wala na ang kinatatakutan niya mga amo. Doon lang din namin nalaman na matagal na rin pala siyang nagtitiis sa mag-anak. Pero wala siyang magawa dahil sa namatay ang kanyang ama na siyang tunay na albularyo. At ang ama ni Kent ang may kagagawan ng pagkamatay nito. Nakapagpakasal kami ni Angela at sa kasalukuyan, may 3 na kaming mga anak. Habang si Lolo Jose at Lola Pasita naman, ay tuluyan na kaming nawalan ng komunikasyon. Makalipas ang ilang taon,